Ayun, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Davao City. Mga kababayan, nais ko lang pong iparating sa inyo ang naturang balitang ito na kung saan ay merong hindi pagkaintindihan at hindi pagkaunawaan ng mga iilang senador katulad kay Risa Hontiveros at kay Coco Pimentel, na kung saan gusto nga nila na tatalakayin na agad itong naturang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit kung nakita nyo po, nakasaad nga doon na naka-resist po, no, or naka-break time po kasi ang Senado, kasi wala na pong time, kasi oras na po ang panahong ito at ang buwan na ito ay oras po ito sa pangangampanya, kasi ngayon po ay panahon ng midterm election. So nakita naman po natin doon at naka-live nga ang Senado na nag-adjourn sila. So nasa recess time, at ilan nga po mga mambabatas ang tinatanong na pwede bang i-proceed itong impeachment complaint laban kay Sara sa Senado. So marami namang nagsasabi na anytime pwede naman na ipagpatuloy itong impeachment sa pangunguna nga ng special session ng Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita siya na never daw siyang mangialam at manghimasok dyan sa impeachment na yan. Ngunit ginampanan lang ng mga congressman ang kanilang trabaho patungkol dyan sa impeachment, at na-impeach nga si Sara sa Kamara, no? So tapos na-impeach na si Sara sa Congress, so pinasa na nila sa Senado, at Senado na lang ang magdesisyon, at pag napirmahan na ito ng Solicitor General at ng Pangulo, so impeach na si Sara. Ngunit meron ding mga senador na nagsabi na late na daw dumating ang naturang impeachment, no, mula sa Congress papuntang Senate. So kumbaga parang na-delay. So late na, so naabutan ng adjourn. So ngayon mga kababayan, gusto nga ni Coco Pimentel or ni Senador Coco Pimentel na ipagpatuloy na itong dapat daw kinonsulta muna ni Chis Escudero or ni Senate President Chis Escudero ang mga ibang senador kung ano ba ang hakbang na gagawin. So actually, para sa akin, si Chis Escudero sumunod lamang sa kung ano ang nakakasaad sa batas. Ngunit ito nga, kumbaga merong sinasabi itong si Senador Coco Pimentel. So mga kababayan, ito bago ko i-play yung video na to na ipapanood ko sa inyo, nais ko lang pong mag-react na actually sa Pilipinas, no, maraming mga matatalino na mga mambabatas, ngunit sa sobrang talino nila, hindi nila maintindihan at hindi nila ma-proceed yung batas. Bakit? Napakarami nila. Puro sila matatalino. Yung isa gustong i-proceed, yung isa ayaw. Hindi mo maintindihan, no? Sobrang talino ng mga mambabatas mula Congress at Senado, hindi mo maintindihan kung ano yung una at ano yung actual na gagawin, 'di ba? So ito po, pakinggan niyo mga kababayan yung statement, no, ni Senador Coco Pimentel or yung kanyang sinasabi. So ito po, para sa kaalaman po ng lahat kung ano nga po ba. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file, hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand doon. Yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. So dapat daw nandiyan naman na daw, wag na daw patagalin, umpisahan na. Kasi actually sa mga nagtatanong, ano bang pinaglalaban ni Coco Pimentel laban sa impeachment na to? Mga kababayan, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaintindi, ang nais lang pong iparating ni Senador Coco Pimentel ay yung sana hindi sila sisihin ng taong bayan. Kasi actually, dito nangangahulugan lang na si Senador Coco Pimentel naniniwala at sumang-ayon na talagang may ginawa si Sara Duterte na kabulastugan nga
sa pagiging ganito, pagiging public official or servant. So naniniwala siya. So para hindi sisihin ang Senado, kasi actually eleksyon na, di ba? Para hindi sisihin yung Senado ng taong bayan na bakit nandiyan na yung impeachment, bakit pinapatagal pa, para saan, para mapalitan pa yung mga senador at mga congressman na nagsulong niyan. Oo, kasi actually uumpisahan ang impeachment na to pagkatapos na ng eleksyon. So iba na yung mga senador at congressman. Paano kung ang mga senador na nanalo ay puro pabor kay Sara? So hindi matutuloy ang impeachment. So yun ang nasa isip ng taong bayan. So much better ngayon na yung mga senador tutol sa pangungulimbat ni Sara. So ipagpatuloy, kasi pag iba na ang mga senador dyan na nanalo, so lalo pag yung mga senador pabor kay Sara, walang mangyari, di ba? Kaya para hindi sisihin ng Senado at para dagdag points na din para iboto sila, patuloy nyo na. Yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly my That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, Ito sir. ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? I'm not making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption. So, ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lang. So ang maganda daw gagawin ng Senate President para magkaintindihan. So actually para sa akin, iparating ko sa inyo, sa aking pagkakaintindi, hindi kasi lahat siguro ng mga senador nasabihan ni Chis Escudero. Yung iba nandun, yung iba wala, kaya kailangan dapat magpaano daw ng caucus. Sa madaling salita, caucus forum, no, or pag-uusap or special session. Hindi po ito sinasabing special session para pag-usapan, para i-proceed yung impeachment. Special session para pag-usapan lahat ng miyembro ng Senado. If you were Senate President now, is that what you would have done? Kaya mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. Kasi pag-caucus muna. Dapat, Caucus. kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nangampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi they... Isang tabi ang kampanya. Under the Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. So isang tabi daw po muna ang eleksyon, no, pag tugunan ng pansin itong impeachment. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, para sa akin, actually kami, iba-iba po kaming vloggers, kanya-kanya kaming opinion, kanya-kanya kaming paniniwala. Para sa akin, malaking usapin at mas importante po talaga ang impeachment. Bakit? Pag sinabi natin marami namang kailangan dyan unahin bago ang impeachment. Yung iba sigaw, buy cam budget. Yung iba naman mahal ang bilihin. Yung iba naman ganito, ganyan. Actually, sa totoo lang, no, lahat po budget, bilihin, nandito po. No, sako po dito sa impeachment. Bakit? Pag sinabi nating buy cam budget, no. So kaya nga po itong impeachment ipo-proceed. Bakit? Kasi nang dahil din sa budget nagagamit at hindi nga natin alam yung confidential fund is part of buy cam budget or part of budget last 2023. So ngayon yung budget ng 2023 nagastos at hindi mapaliwanag na gastos is part pa rin ng impeachment, no? So kaya pagpatuloy niyo, proceed niyo yung budget, tapos baliwala na lang itong impeachment, kasi mas mahalaga yung budget. Ang impeachment, isa din sa article ng impeachment ay yung paggastos ng pera na hindi alam kung saan napunta at yung pagkaroon ng maraming anomalya sa DepEd is part of budget. Yung paggastos ng confidential fund is part of budget. Di ba? Tsaka yung mahal na bilihin is part of budget. So, much better na. Kasi aanin mo yung budget kung ang mga tumatanggap din ng budget na yun ay gagayahin lang din ang nangyari sa ginawa ni Sara. So, useless. Kaya mas tutukan itong impeachment para yung mga susunod na tatanggap ng budget, no, ay may lesson learned na sila na hindi pala basta-bastang tumanggap lang ng confidential fund. Hindi pala basta-basta na tumanggap na lang ng budget tapos iwawaldas. Bakit? Kasi si Sara nga winaldas. Anong nangyari? Na-impeach. So,
lesson learned, di ba? Sa mga politician. Malaking ano ito, malaking impact ito. Pag nakita ng mga politician kurakot ito, magtanda na sila at hindi na nila gagayahin. Bakit? Ito na yung example na to eh. Unahin nyo yung bycam budget na yan eh. Paano yung mga tumatanggap nun? Kung iwawaldas lang din katulad sa ginagawa ni Sara, eh di walang saysay. Gagayahin nila at gagayahin hanggat hindi na sampulan ang unang nagwaldas. Kasi hanggat hindi mo sasampulan ito, hindi mo ipapakita sa taong bayan at sa mga politician na, okay lang pala magwaldas, bakit si Sara nga na-impeach, hindi natuloy-tuloy, so magwaldas tayo habang hindi pa natuloy. Eh kung ipagpatuloy ito at nasampulan at napatunayan na si Sara ay nagkaganito at na-impeach, so hindi na siya gagayahin ng ibang politician na tumatanggap ng budget mula sa BICAM. Ganun yun mga kababayan. Diba? Kasi instead daw na unahin ang BICAM budget na hearing, solusyonan, wag daw ipasintabi daw muna itong impeachment. Mas maganda nga unahin itong impeachment eh. At least nakita ng tao pag nabigyan. No? At napatunayan na si Sara ay na-impeach. Matatakot na yung mga politician na hindi basta-basta ang tumanggap ng confidential fund or budget nang iwawaldas lang. Diba? Ito yung sample. Tama naman ang sinasabi ni Senador Coco Pimentel, isentabi muna natin yung pangangampanya, unahin natin itong problema ng bansa. Kasi mangampanya ka ng pangampanya, mananalo ka, kakamkam ka rin ng budget, gagastos ka rin, tapos nanakawin mo rin, at least bigyan ng sample para hindi ka pamarisan. Yeah? So yun lang mga kababayan, yung ating reaction video ngayon na kung saan si Coco Pimentel at si Chis Escudero ay parang hindi nagkaintindihan. No? Gusto nito ipagpatuloy. Si Chis Escudero naman gusto tapusin muna ang eleksyon. So hindi natin alam kasi sila naman ang may hawak ng batas. Kung ako lang masusunod, ay para matapos na eh. Kung ang Kamara nga hindi umabot sang araw, nalaman agad ang result, imposible naman. Isang araw dito sa session na to ay hindi matutuloy, 1-2 araw. Diba? So yun lang mga kababayan. See you next vlog. God first. Thank you. Mas unahin itong impeachment kaysa sa mga ibang problema sa Pilipinas. Bakit? Hanggat ang impeachment or itong issue ni Sara hindi matuldukan at hindi malaman kung ano ang consequences dito. Halimbawa, si Sara ngayon napatunayan na ganito nga at na-impeach. So, hindi na siya pamarisan ng iba pang politician. Yeah. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.